Good morning guys, good morning. So yung road trip natin kahapon is General Nakar to Dingalan Aurora Trailhead. As you can see, ayan yung Dingalan Aurora sa taas oh. This one, Dingalan Aurora. Dito tayo sa baba. Dito tayo magmumula sa General Nakar. As you can see, the yellow line, yan yung mga active roads, active highways, yellow line. And as you can see here, pagitan ng General Nakar to Dingalan is walang road. Walang nagre-recognize na mapping company. Sa ngayon, yan. Hindi nila nire-recognize. Pag tinignan mo sa mga navigation, wala yan. Sabihin, no roads. Kahit mag-update ka pa. Kasi iba na ngayon eh. Ngayon, gusto nilang ilagay yung mga roads na talagang working. Hindi kagaya noon, pinaplano pa lang, kinakabit na sa mapa, di ba? Yung mga mapa noong 1980s, makikita mo may mga ruta na, pero plano pa lang yun. Planong roads pa lang yun, hindi pa talaga active. Pero ngayon tinanggal na nila yun. Ngayon, pagka hindi siya active road, hindi na nila ilalagay dun sa mga mapping nila. Kasi nga, madalas 'di ba sinisisi natin yung mga mapping. Ba't mo kami dinala dito? Ba't mo na dinala dito, 'di ba? Panayang ganun, 'di ba? Pinasok mo ko dito, hindi naman pala active road. Makikita mo 'yan sa mga vlogger eh. Sinusundan nila yung mga navigation nila, Google Earth, ganyan, Waze, sasabihin nila hindi active. So nagagalit sila, tinatanggal na nila 'yon. Ito nga pa lang sa right side is the Pacific Ocean. Ang katapat is the Polillo Islands. Now, this is the eastern part of Manila, Luzon. There's the Manila, eastern part ito. So ito yung tatargetin nating daanan. Pero sa ngayon, ang balak ko is 50 kilometers muna. 50 kilometers which is halfway dito sa may gitna yun. So yun ang target natin. Yung mga videos natin inabot ng 128 gig. Ina-upload ko piece by piece, 17 minutes interval. Raw kasi wala namang mali eh. Ang ganda panoorin eh. It's a raw, wala na siyang editing, wala na siyang background music. Kung ano ang nangyari, yun ang nilalagay namin sa Pinoy Adventure Rider. Yung tunay na tunay. Walang sugar coat kasi ayaw namin nagsusugar coat kasi minsan baka umaasa kayo na napakaganda o napakadelikado. Minsan kasi sa mga video, yung mga creator, kung saan nila gustong dalhin eh. Kung gusto nilang maging nakakatakot o kung gusto nilang maging exciting o gusto nilang kunwari may mga haharang sa iyo, 'di ba? May mga cannibals, doon nila nilalagay yung kwento nila kung saan nila gusto eh. Kasi minsan papasok sila boring. O kaya minsan 10% pa lang pinasok nila, sasabihin nila nakuha na nila. Sasabihin nila nakalusot na sila for the views, 'di ba? For the views, sabihin nila nakalusot na kami. O astig, di ba? Ang ganda ng dating. Astig, nakarating. Na-conquer tong area na to. Pero kami hindi ganoon. Hindi ganoon pagka delikado kayo, sasabihin namin kaagad delikado. Pero as you kasi pumasok kami dito, dumaan kami sa tourism office ng General Nakar. Pinapunta kami doon kasi nakita ko din yun sa isang vlogger, sabi niya pinapunta daw siya doon. Tapos pinakukuha ng guide. Pinakukuha siya ng guide. Pagka ito ay hanggang masanga point pa lang, which is the halfway point, 50 kilometers, kukuha ka ng guide. Ang halaga is 800. Isang guide na may motor. 800 yun. That's halfway point. Ang tawag niya doon is parang rough road rider lang. Hindi pa yung trail rider. Kasi obviously sinasabi nila yung another 50% which is the trail part. This is from na Masanga Point to Umiray Bridge. Umiray is already part of Aurora. So yung Umiray Bridge is the boundary. Yung kalahati ng bridge is Quezon and the kalahati is Aurora province. So yun ang boundary. Kaya yun yung mark point kung narating mo na, parang finish line talaga. So pagdating daw doon is double na. 1,600. Ang kukunin mo daw is trail rider. Meron na siyang trail bike na sarili niya. So yan latest yan, kahapon lang yan, 800 Alam niyo kung may pera kayo, sa totoo lang, kung talagang pinaghandaan nyo, kumuha na lang din kayo ng ganun.
ng mga trail master, it's better, no? It's better na, lalo na kung lahat kayo baguhan. Kasi kami kami, yung kapatid ko biker, mountain biker. So sa community nila, alam na nila tong area na to. Ako naman, pinanood ko yung mga vloggers 2 months before. So 2 months ago, fresh na fresh yung mga vlogs, pinanood ko. Kaya alam ko na kung saan sila pumasok and everything. So hindi kami totally zero. Pero syempre, kung kaya naman namin kami lang, kasi maraming picture, hindi kami kumuha. Kaya lang pinapirma kami ng waiver. Pinapirma kami ng waiver ng general na car tourism. So ganun yun. Ang nangyari, tumuloy kami, wala kaming guide, no? So tanong-tanong ako saan unang papasok eh. Pero yung kapatid ko, alam niyo eh. So pag tinignan niyo yung video, obviously okay naman siya. Ito, dito papasok, nakikita niyo yung welcome arc na yan. Pagtawid nyo rito sa Agus Bridge, papasok kayo rito sa welcome arc na merong gwardya and merong tourism guide. Tapos ito ang munisipyo eh. Ito, lalampas ka ng konti. Munisipyo. So dito sa welcome, yan kakaliwa ka dyan sana. Tapos dito sa Y, nakikita nyo yung Y, kanan ang kukunin nyo, kanan. So hindi pala pwedeng kaliwa. Kasi yung kaliwa, iba pa pala talaga pupuntahan niya. Iba talaga, ayun oh. Papunta lang siya sa ilog. Pero yung kanan, sa bagay, kung tatawid ka ng ilog, makakarating ka rin doon, ano? Ay, hindi. Dapat talaga kanan. So, kanan, yan, oh, sa Y, kanan. Ayan. Makikita nyo sa video, rough road dyan. Rough road. Yung kasi ginigrade to eh. Inaayos eh. Inaayos na to. Ginagawa na talagang highway. Nga matatagalan pa to. Ginigrade siya, kaya may mga pebbles, no? May mga pebbles. Palagi yung pebbles galing din sa river, dinurog, tinapon dyan, no? Pero without those pebbles, tsaka umuulan, nako, yari ka dito. So iba ang kondisyon nito kung umuulan o may bagyo, iba. Wala kang traction dito eh. Una-una pebbles na, alam mo yung batong buhay, yung bilog. Nako, tatama ka dito. So dinaanan namin itong jail nila. Tapos pasok, ayan. Pasok kami. Ayan, dito kami pumasok, yan. Ayan, tapos ito yung first bridge crossing. Makikita nyo, yung unang video natin, first bridge crossing. Dito pa lang sa Ayoden River, pwede na kayo maligo. Napakaganda, no? So, pinag-anuhin din namin to kung saan talaga pupunta tong kanan. So, wala rin palang pupuntahan. Oh, papuntang dagat yung kanan. So, dapat talaga tatawid ng first bridge. Pasok, ayan. So yan, makikita nyo sa video natin, may mga trail riders na nakakasalubong. Pero yung mga trail rider na yun, medyo may kaya sila, no? Hindi sila actually galing sa munisipyo. May mga truck sila, may mga dala silang pickup. Sinasakay nila sa pickup yung mga trail bike nila. Somewhere in the 30th kilometer. Nakita namin yung mga pickup nila eh. Nasa 30th kilometer. Kasi siguro ayaw na rin nilang daanan yung pebble. Hindi magandang daanan yung pebble. Walang traction doon kahit sabi mo pang trail bike sa pebble. Kasi yung trail bike nila pang mud. Kahit yung mga tractor tires pang mud yun. So, ayan, pasok kami dyan. Pasok. Malayo din eh. Kung titignan mo sa mapa, oh. Pumasok ka na ng pumasok. Ito na yung sinasabi namin parang Vietnam view or Jurassic Park area. Kasi napaka-pristine ng jungle. Napaka hindi nagagalaw. Yung mga vines, silalaki ng braso. Parang kala mo si Tarzan bigla na lang lalabas. O si King Kong. Tapos ang daming coconuts. So, ayan, binutas talaga yung jungle na yan para magkaroon ng ng road, no? So, ayan. And nakikita nyo sa kanan is always the Pacific Ocean, no? So, nakikita nyo yung coastline na yan. That coastline is pristine. Wala pang resort, wala pang nothing talaga. Talagang para kang stranded on an island. Tapos, anytime na pumasok ka rito, pwede ka nang tumabi dyan. Tumabi and hindi pa siya pinasok ng commercial actually. Kaya maganda eh. Pwede kang tumabi dyan, mag-picnic ka na, maligo ka na. Yun nga lang, huwag kayong magkakalat sana, no? Huwag kayong magkakalat. Kundi mapapakita talaga sa mga tao dito na talagang mga city people ay polluters. Ayan, coastline na view dyan and
talagang makakalimutan mo yung problema mo for a while, no? Dahil basic na basic mga tao dito, basic na basic. Walang internet, walang kuryente. Basic na basic. Ayan, umabot kami dito sa Sablang dito, Sablang Basketball Court. Makikita nyo sa mga video natin yan. Tapos, Sablang Elementary. Ang nangyari nga rito, dapat to titrahin ko to mag-isa kasi nga ayoko magsama dito ng mga tao. Dahil kasi, yung mga dati kong sinasama, wala pang 5 kilometro. Nako! Diyos ko po, puro reklamo na inaabot ko. Sasaktan daw motor, ganon, maputik. Sabi ko hindi talaga pwede. Tapos na yun, nagiging mainstay na yung mga kwento na yun, hindi na yun namamatay. Sasabihin, dinala sa ganon, ganyan. So gusto ko sana, ako lang muna mag-isa. Kaso yung brother ko nagkaroon ng PG1, kaya yun, tinitraining ko muna siya sa mga minor na bundok, ganon, tapos para handa siya dito. Kasi ang talagang problema naman dito yung traction Kailangan magaling kang mag-handle ng bike mo at traction. Yung traction sa iba-ibang terrain, no? Putik, bato, no? Tas kompleto kami sa mga tools and pagkain. May pagkain ako actually. Dami kong pagkain. Hindi ko mga pinakita sa mga kasama ko. May dala akong delata Nakalagay kaldereta, tuna, sardines, may tinapay, may kape, may lutuan. Kasi may isa pang kwento rito Meron kaming gustong patunayan dito, kaya kami nagpunta dito. Kasi may mga lingering stories dito na may mga naiipit daw sa loob, hindi makalabas, mga ganon, inaabot ng 3 araw, nasiraan, no rescue, no nothing. 3 days, imagine that, 3 days. Hindi na sila nabalikan, hindi na raw malaman kung nasan yung lugar, hindi na na-rescue. Ang tumulong dun sa isang taong yon is a group of trail bikers. 7 sila. Kasi na-stranded sa loob yung isang motor, nasira. Wala silang tools, hindi maayos. Hindi nila naayos. So, nangyari, yung driver na yon, nung motor na nasiraan, naiwan siya doon, naiwan siya doon sa motor niya. Tapos, umalis yung mga kasama niya for the promise na babalik agad. Kaya lang sa sobrang hirap nga nung trail, paglabas na nung mga kasama nila, dun sa trail, which is for heaven knows 50 kilometers or 70 kilometers inward, no, jungle. Nung nakalabas yung pagod na pagod, di nakatulog. So lumipas yung second day, na iwan yung kasama nila sa jungle nang hindi sila nag-mount ng rescue or rapid comeback. Hindi sila bumalik kaagad kasi pagod na nga, nakatulog sila. So nakatulog sila ng a good 8 hours, 10 hours. Paggising nila, may tao pala tayo rin sa bundok. Binalikan nila. Nung time na binalikan nila, motor na lang nandun, wala na yung tao. Kasi pala, yung tao, nagutom. Naglakad siya, naghanap siya ng pagkain sa pali-paligid. Napakasama nung lugar siguro na pinagsiraan niya na wala palang tao. Hindi kagaya ngayon kasi siguro mga 5 years or more yung kwento na yun, no? Tapos motor lang. At itong kwento, sabi ng mga kasama niya, hindi siya nakita, yung motor lang, inayos yung motor. So, ibig sabihin, yung motor is running na sana yung motor. Kung in-start lang nung may-ari. Kaso, nowhere to be found yung may-ari. Dumating na naman yung gabi. Second day. Natulog siya sa tabi ng motor. Sa tabi ng mga halaman. No, wala silang dala Wala silang pagkain, wala silang tubig, wala silang tools, walang ilaw, walang panghatak, no? Tapos nakahiga lang yung motor sa tabi ng trail. Tapos nung time na yun, depende sa panahon. Kita mo naman, Sabado ngayong pumasok kami, bihira pa rin yung dumadaan. Sabado na yun this is under construction. Siguro 5 years ago, hindi pa rapid yung construction. So, pwedeng wala talagang dadaan. So, nangyari, second day, gutom, nag-hallucinate na yung rider. Yung rider, nag-hallucinate na. Dumaan sa kanya mga 7 trail bikers. Kagaya nung nakita natin sa mga video ko, maraming dumadang trail bikers na groups of 7 din. Ganon, di ba? Marami sila, hindi sila titira ng solo-solo. So, ganon, kinuha siya. Naiwan yung motor, kinuha siya. Sa sobrang gutom daw niya at sobrang pagod, kasi ganito raw yun, the second night before, may nagpuputukan daw, may nagbabarilan, may naghahabulan.
Hindi ko alam kung kailan time na yun, may nagbabarilan daw. Parang Armalite, ganun, naghahabulan sa jungle gabi. Di, takot na takot daw siya, hindi raw siya nakatulog. That was the second night, no? So, nung kinuha na siya ng mga trail rider, dinala siya sa Dingalan. Sobrang putik nga. Trail na nga, hindi pwede ang may angkas eh. Hindi pwede, masyado mabigat yung motor. So, nangyari, natumbay yung motor, pumasok yung paa niya sa rayos nung rear wheel ng motocross. Pumasok. At mind you, ang attire niya ay leather shoes. Leather shoe. Ang dala niya, leather shoe. Hindi siya nakapang riding boots. Leather shoe. Pumasok yung paa niya, nalaplap yung talampakan niya, nalaplap, natanggal. Natanggal yung talampakan ng paa niya. So, dugo ng dugo. Tawag dito, puti na nga daw eh. Ayoko maging kadiri, no? Pero hindi na ako didiri. Pero puti daw, tapos ayun, yan ang kwento. Napunta siya sa ospital. So, hinanap-hanap siya. Nagsumbong na nga sa pulis. Hinanap-hanap siya. Hindi siya makita kasi nasa ospital na pala siya. At kinuha na pala siya nung trail rider, no? So, walang nakakalam. Kaya inabot siya ng ganung katagal. Nawawala siya. Missing. Nireport na siya sa pulis. So, yun yung kwentong yun na gusto naming i-break. Na nagkakaroon ng idea na delikado nitong lugar na to at napaka-impenetrable, ganun ang mga kwento. Kaya kami nandito para i-break yun. So, yung mga video namin, yun na magbe-break ng mga ganong. So, nandito na tayo sa 50% point, Masanga, no? Masanga point, no? So, ang next time na gagawin namin is pupunta kami sa Dingalan. Hindi namin titirahin to dito kasi dumaan kami kay Jariel. Jariel Speak. Si Ariel, evangelista. Dumaan kami. Nagtitrail siya dito. Halos kapitbahay lang niya to eh. Dahil magsaysay Infanta siya. Ito, General Nakar. Sabi ko, tignan mo yung bike namin. Naka-tractor tire. Papasok yan. Hindi daw. That's coming from Jariel, no? Naka-tractor tire na kami, naka-PG1 kami. PG1 ako naman, naka-Rousan na 135 na naka-tractor tire. Tapos, yung isa, naka-street tire, dual sport, pero Kiwi 152. Kiwi 152, ako Rouser 135. Si PG1 naman is 115, no? Pero naka-tractor tire din yun, mga Nabi tire. Hindi raw papasok. So, ang gagawin namin, pupunta kami sa kabila, sa Dingalan side, tapos, papasukin namin yung Masanga. Kasi naabot na namin yung Masanga eh. So, from the other side kami manggagaling, titignan namin kung hanggang saan kami makakapunta. Tapos, atras na lang kami kung hindi talaga pwede. So, that's safer, di ba? That's mas safe talaga yung ganong style. So, ang target namin dito is not actually General Nakar. From the other side, kundi yung Masanga point na lang. So, that's 50 kilometer. So, yun na lang ang target namin by Dingalan Bay. Dito kami dadaan sa Dingalan Bay. Ayan. Kasi tignan mo naman, via Dingalan Bay, meron na ring mga Coastal Cove, Carino Beach, ayan, Pacific Bodies, Ibona. Ito, napaka-critical nitong Ibona. Dito rin yun sa DRT. Natin. Dito tayo dadaan papuntang DRT. Ayan niya. So, papasok tayo dyan. Di ba? So, itong Abona. So, dito tayo dadaan. Pipilitin nating marating yun. Titingnan natin yung troublesome spots. As you can see, meron na rin, Popper Isle Resort. So, that's a different approach, di ba? Different approach kasi sa kabila na tayo. Pag nakita na natin yung troublesome spot, di na tayo tutuloy. So, at least, hindi na natin kailangan magpa-rescue ba? Hindi na natin kailangan magpa-rescue kasi from the other side, kung pumasok tayo doon, tas 80 kilometers in na tayo, ang layo na natin para bumalik pa ng Nakar, General Nakar. Hindi kagaya dito, pag tayo nagkaroon ng trouble dito, aatras na lang tayo. Diba? 30 kilometers in, nagka-problema, atras, diba? So, walang rescue mangyayari, walang delikado, hindi kagaya nung napabalita.
So, yan. Ito yung tinatawag ng jump po. Nako, Diyos ko po. Ito na nga yata yun. Mukhang dito yung no man's land. Ito. Kasi wala na talaga. Oh. Nawala na yung mga ano. Nawala na yung mga resort. Wala na resort. Dito yun. Ito. Dito sa area na to. Dito magkaka-problema talaga. Ito. Okay, we'll see. That's the next episode. Tignan natin. Peace, brothers.